atin pong mga magsasaka sa lalawigan ng Occidental Mindoro ay tatanggap ng 2 wheel tractor at 2 combine harvesters. Mula naman sa BIFAR, tatanggap ang ating mga mangingisda ng 6 na units na 18-footer small boats, 7 units ng fish aggregating device, 8 units ng marine engine, at 35 na bottom set gill nets. Ang ating Pangulo ay mamamahagi sa ating mga magsasaka ng 6 na units na 18-footer small boats, 7 units ng fish aggregating device, 8 units ng marine engine, at 35 na bottom set gill nets mula sa BIFAR. Mula sa Department of Agriculture, tatanggap naman ang ating mga magsasaka ng 11 pump and engines. At mula naman sa Bureau of Soils and Water Management, ay tatanggap ang pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro ng 2 units ng small-scale composting facilities. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, sa mga tulong na inyong ipinapamahagi sa ating mga kababayan sa lalawigan ng Occidental Mindoro. At magpapatuloy po ang pamamahagi ng iba't ibang tulong mula sa ating pamahalaan. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Nariyan din po ang DA na namamahagi ng fuel subsidy at rice farmer financial assistance, DSWD na namamahagi ng assistance to individuals in crisis situation RICS, muli, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Inaanyayahan po natin si Vice Governor Diana Apigo Tayag para sa kanyang pambungad na talumpati. Sa aking mga minamahal na mga kababayan dito sa Kanlurang Mindoro, tunay po tayong pinagpala ngayong umaga. We are honored with the presence of our President. Mr. President, we hope to reciprocate the honor of sharing your time with us in Occidental Mindoro under this scorching heat and brightest sun. We would like to express our warmest welcome to our beloved President, President Bongbong Marcos, and to his entourage, ang mga minamahal po nating mga sekretary. Isang pambihirang pagkakataon na tayo po ay mabisita ng Presidente ng Pilipinas. Natutuwa po tayo, hindi tayo nakalilimutan ng ating Pangulo. Mahal na Pangulo,
we hope that you would experience the beauty of our province and the hospitality of our people. At kami po dito sa Occidental Mindoro, nandito kami sa inyong likod, susuporta para sa bagong Pilipinas. Mabuhay po kayo! Welcome sa Occidental Mindoro. God bless you. Maraming salamat. Leody Tariela upang magbigay ng mensahe at para ipakilala ang ating panauhing pandangal. Mr. President, to Honorable Cabinet Secretaries, hindi ko na po iisa-isahin for the interest of time. Of course, sa ating mga regional and provincial government officials from the national and the local, sa ating host town mayor, Mayor Ladaga, magandang umaga po sa inyong lahat. Wala na po akong ibang masasabi, kundi ang magpasalamat sa ating mahal na Pangulo sa dami ng serbisyong inihahatid mula sa national government. No? At alam nyo, ito pong mga secretary, ang kasama po ng ating Pangulo ng mga secretary, sila po ang talagang kitang-kita ko at naranasan ko, sila po ang talagang tumutulong. No? So, ang ating pong Pangulo, kung matatanda ninyo, noong halalan, nagpunta rito, April of 2022, doon po tayo sa Mamburao. So nung pagpunta niya po, nakita niya ang mga kailangan ng Occidental Mindoro. Kaya po ngayon, bumabalik at ang ayuda, ang pagtulong ay tuloy-tuloy. At nagpapasalamat ako sa kanyang muling pagbalik. Talagang hindi niya po nakakalimutan ang ating lalawigan, ang Occidental Mindoro. Pinagkatiwalaan po natin ng napakalaking boto sa unang pagkakataon ng nakaraang halalan. Kaya po hindi na ako magpapakahaba at siguradong sabik na kayo na marinig ang mensahe ng ating bisita, ang ating pong kagalang-galang, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, President Ferdinand Bongbong Marcos. Mahaba itong kwento ko. Ako mabuti naman at nabalik ako dito dahil hindi talaga, pagka nakakatanggap ako ng mga report, ay talagang malakas ang tama ng El Nino dito sa lalawigan ninyo. At yung iba, yung pinanggalingan namin ay nakita namin talagang tuyong-tuyo. Kaya nandito kasama rin natin, hindi umakyat sa stage, nandyan ang National Irrigation. Ayan, si Eddie Guillen, tiga amin po ito, pero siya nailagay natin sa irrigation at marami po tayong plano. Meron tayong pinaplano ngayon na dam na ilalagay para makuberan hanggang San Jose, Magsaysay at mapatubigan na. Para naman kahit mahina ang ulan, ay meron pa tayong makukuhanan ng tubig. Ito sa pamamaraan ng dam, at magbibigay din tayo yung tinatawag na solar-powered pump. Ito po ay mga bomba na may solar na hindi na kailangan ikabit sa kuryente. May solar siya, may sarili siyang pinagkukuhanan ng kuryente. At ito, mabilis lang ito, hindi masyadong mahal. Maraming magdadala po kami rito para mapatubig na naman. Dahil alam naman po natin sa ating mga magsasaka, ang punot dulo, lalong-lalo na pagkapalay ang pinag-uusapan, ang punot dulo nitong lahat ay patubig. Kasama siyempre yung ayuda, kasama pa siyempre lahat ng mga ibang inputs. Ngunit kahit kompleto lahat ng ating urea, yung ating fertilizer, kahit kompleto lahat ng pesticide natin, kahit kompleto ang ating mga farm equipment, pagka mahina ang daloy ng tubig ay nababa pa rin ang ani. Kaya yun ay babaguhin natin. Ito po ay aming ginawa. At kung titignan po ninyo, dinaanan po rin natin yung kadiwa doon sa kabila. Makita po ninyo, ito po ang aming ginagawa upang tumulong. At ang tinatawag namin dito is the whole of government approach. Ibig sabihin, lahat ng pamahalaan, lahat ng iba't ibang departamento ng pamahalaan ay sabay-sabay na tumutulong. Hindi lamang DA, hindi lang Department of Agriculture dahil pinag-uusapan nga ang mga pagsasaka.
At ngunit kasama na rin natin ang iba't ibang mga kalihim ng iba't ibang departamento upang sila lahat ay makipag-coordinate sa local government. Nandito si Vice Gov, nandito si Mayor, para magsama-sama at maging maayos ang pagdala ng tulong sa mga nangangailangan. Kaya kasama natin silang lahat para makita nila kung ano yung pangangailangan dito. Patuloy din po itong aming ginagawa. Yung kadiwa naman ay aming ginagawa para meron mabigyan ng pagkakataon ang mga lokal na ipagbili ang kanilang mga nagawa, kung ano man, mga produkto nila, ay meron silang pupuntahan para maipagbili nila yan. Kasama na dyan yung tulong ng pamahalaan at yung mga mas mura na agri-products na pagkain, lahat ng bigas, pati isda, pati may nakita ko sa kanina, marami ng asin dito. At yung binubuhay namin na industriya. Lahat po ito ay sama-sama upang makatulong. At kailangan namin tulungan dahil talagang wala tayong magagawa. At napakainit at hindi na umulan. Kailan ang last time na umulan dito? November pa siguro. Mga ganun. Ilang buwan na yun, mag-5 buwan na walang ulan. Kaya hindi lamang dito, pero sa buong Pilipinas, yan talaga ang naging problema. Hindi lamang ang Pilipinas, kundi ang buong Asia. Ganyan din ang mga problema. Kaya sinama ko na lahat ng mga secretary, cabinet secretary ng iba't ibang departamento na makita nila kung ano talaga ang pangangailangan, kung ano ang kailangan gawin at para ma-implement kagad ang mga tulong na ibinibigay sa inyo. Nandyan po ang DOH, nandito ang DOH, BMAIP, yung DOLE, may TUPAD, ang DSWD, merong ayuda, at marami pa pong iba. Ang DA, meron daw pinag-usapan namin doon sa mga iba't ibang lugar na kahit anong gawin natin ay wala talagang tubig, walang tumutubo, ay bibigyan natin, meron tayong programa sa crop insurance. So baka makabawi tayo ng kaunti doon at ibibigay natin sa ating mga farmer para naman meron silang hawak na pera para naman sa mga pangangailangan nila dahil wala talaga silang tanim, wala silang ani, napakahirap naman pagka talagang masyado silang gugutumin. Kaya po kami nandito upang bigyan ng tulong ang lahat ng nangangailangan dito sa gitna ng nararanasan natin na El Nino. Asahan po ninyo na ang pamahalaan po ay ang national government, kasama ang ating mga legislator, kasama po ating mga cabinet secretary, kasama po ang ating local government, pinagkakaisa natin lahat yan upang gawin lahat ng kailangan gawin, lahat ng kaya namin gawin upang tumulong sa mga tinamaan nitong El Nino at sa iba't ibang pang problema. At yan po ay, kaya po ginawa po natin yung kadiwa para hindi na po kayo kailangan pumunta sa opisina ng regional office o kung ano man. Pati LTO meron dyan, pati DOH meron dyan, pati yung sa DOLE meron dyan, DTI nandyan din. Nagbibigay, DA, nagbigay tayo ng counting tractor at saka yung mga iba't ibang gamit para sa post-harvest facilities at saka sa mechanization ng ating mga farmer. Kaya po asahan po ninyo na ito po kami lahat ay sabay-sabay na gumagalaw para tiyakin na kahit papano, kahit na tayo naghihirap dahil sa pagbago ng panahon at nararamdaman natin yung climate change na tinatawag, ay asahan po ninyo, nandito po kami upang gawin ang lahat ng kayang gawin ng pamahalaan, kasama ang local government, kasama ang inyong congressman, kasama lahat para tumulong sa taong bayan. Yan po ang aming serbisyo po sa inyo at huwag po kayong mag-alala. Hindi po kami nagsasawa na magserbisyo. Kami po patuloy din. Kahit pag-alis po namin dito, tuloy pa rin ang pag-monitor namin para tiyakin na wala namang maiwanan. At siguro alam na ninyo, ang aking pangarap para sa administrasyon na ito ay wala nang gutom. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Mamamahagi ng ahensya ng 5,000.
pagbabago. Dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong. Napaunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na magbabago at iayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Gawin ng pagbabago patungo sa pag-asenso. Magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Itago malaki natin sa mundo